everyone, it's Megan Jen here and welcome back to my channel. So today I'll be answering your questions guys kasi medyo naipon na yung mga questions niyo and this video is gonna be, if I'm not mistaken, it's gonna be part 4 of the Q&A video. So if you have time, please check my previous Q&A videos. Maybe you have the same questions with the others, so you might wanna check my previous ones. So yeah. So yes, I'm gonna start answering, so let's go. First, before I start guys, please don't forget to support my small channel. I'll be happy if you hit the subscribe button down below. Alright, so let's get started. So the first question here from Evangeline. Hi po ma'am, currently teaching as a public elementary teacher here in the Philippines. Na-inspire po in teaching in Japan but hesitant kasi I have a toddler turning 3 this September. Planning to apply through JET. Possible po ba na maisama siya if ever matanggap po sa work? Thanks po. Maisama, I think, I heard from the other under JET, no, na nauna sila dito and then pag andito na sila, doon na nila ini-invite yung family nila papunta dito. So, parang nauna sila and then i-invite mo yung family mo kasi may mga papers na kailangang i-process. So, I think you need to come here first and then saka mo sila ma-invite, especially your baby. So, yes, it is possible na makapunta siya dito, and then magiging dependent mo sila. So, yes, it is possible. So, next question we have here from Cindy. Hi ma'am, kailangan po ba sobrang galing sa English or napaghahandaan naman every lesson? Sana po mapansin niyo, thank you. Sobrang galing. Siguro hindi naman siguro kailangan. 'Di ba pag nag-hiring yung mga schools, nilalagay nila doon yung requirement na native level yung English. So, if you consider yourself as a native level, you can apply. So, hindi naman sobrang-sobrang galing. At least na nakapag-English siguro ikaw, pero depende rin yan sa nag-interview, sila na yung mag-judge sa'yo, di ba? Pero if alam mo naman na kaya mo namang mag-English, why not give a try? Yan. So, yeah. Next question. Good morning, ma'am. Need po ba apostilled na ang documents pag magpasa ng application po? Thank you. Saan ka ba mag-a-apply, from the Philippines or dito na sa Japan mismo? Kasi pag dito sa Japan mismo, especially pag direct hard ka, you don't need to do that. Okay? Hindi mo na kailangan yan. And I think even from the other recruitment here in Japan, I think you don't need to have like apostilled all your documents. Pero pag dyan sa Philippines, I don't know sa agency kasi wala kasi akong agency. So, hindi ko alam yung agency dyan sa Pinas kung kailangan ba ng mga ganyan. So, please ask them, check research mo. Pero pag dito ka sa Japan, hindi na kailangan. So, next question. Hello po, need po ba ng work experience pag mag-apply ng teacher sa Japan po? So, I can say it depends sa school. So, pag dyan ka sa Pinas nag-apply through agency, yung agency mostly nagre-required sila na may experience ka, especially teaching experience. Pero pag dito sa Japan, it depende sa school. Lalo na pag direct hire ka, depende, yung iba hindi nagre-required ng teaching experience. So, nakadepende po sa school. Saan ka ba mag-a-apply na? Mismo dito na mismo sa Japan or sa Pinas? Pag dito sa Japan, depende sa school. Pero pag sa Pinas, depende sa agency. So, yan po. Alright, so next question. Hello, Jen. Meron po bang other programs ma-applyan this month? I hope you will reply. So, yes, saktong-sakto dahil September tayo ngayon and then next month, October, mag-open yung JET application. So, yung submission application nila is until November 17th, I think, kung hindi ako nagkamali. Basta, this October, nag-open sila. So, ang alam ko, JET opens their application once a year. So, yun. Once a year nag-open sila. So, October, open ang application ng mga JET. So, if you want to teach here in Japan, this is your chance. Mag-apply kayo sa JET program. Or kung ayaw mo nyo naman mag-JET program, may mga agency dyan sa Pinas. Pwede kayo mag-apply dyan sa kanila. Yun. Next question, hiring pa din po ba sa school mo po? Paano din po mag-apply? Salamat po, sana masagot.
Sa ngayon po, hindi po hiring yung school namin. So, wala po pong hiring. Then, paano mag-apply is, gumawa na ako ng mga videos kung paano mag-apply. Kung dito ka sa Japan, paano mga tips kung paano mag-apply, please check. So, ayan po, please check na lang. So, hindi po hiring yung school namin sa ngayon. Maybe sa mga susunod na taon or let's see. So, next question from Christine. How about the Eikaiwa po? Can you give us some informations po about it? So, Eikaiwa ay siya, Eikaiwa ay nakafocus siya sa English conversation. So, magkaiba sila ng work ng alt teachers at saka yung mga international kindergarten, tas Eikaiwa. So, yung Eikaiwa ay, yun nga, sabi ko, nag-focus sila sa English conversation. So, yung students nila from babies to adults. So, iba-iba yung time doon kasi halimbawa, yung mga adults nag-work. So, kung ano lang yung time nila na pwede silang pumunta doon sa Ikaiwa School, yun lang yung time na matuturuan sila ng English. So, iba-iba. Hindi tulad sa yung international schools ng mga kindergarten na may everyday talaga na yung routine. So, yun. Sa Ikaiwa, yun nga, fino-focus nila yung English conversation. So, their students might be like from babies to adults. So, yun po yung Ikaiwa. So, next question. Hello, ma'am. Pwede mga og link, ma'am, nga mo direct sila og hire, ma'am. Salamat. So, I made the videos on how to apply kung dito ka sa Japan for a direct hire and then yung website. Nilagay ko din yung mga website and link doon. So, please check para matry mo doon sa mga link na yan. So, ayan, next question tayo. Thanks po. Tumatanggap po ba sila ng fresh eduk grad and no experience? It is possible po. Pero pag sa Philippines ka kasi galing, nakadepende sa agency. So, yung ibang agency nag-ano sila ng mga with experience na yon. So, pero pag dito, yes, possible. Possible kahit lang experience and eduk grad, yes. Next question, hello Jen. I am changing my question and erase the first one. TESOL isn't a must when teaching in Japan, right? Yes, you're right. Isn't a must, but it will help you to get hired. So, especially tayo, hindi tayo native speaker. So, those certificates, English certificates, will help us to get hired. So, yan po. But yes, it's not a must. Okay, next tayo. Can you recommend the English online school where you got your certification, please? Yung sa akin po ay sa International TESOL and TEFL. So, search niyo po sa Google. Yun, dun ko po nakuha yung sa akin. And then, I think mayroon pang iba. So, you can check on Google. Mayroon pa atang ibang mga schools. So, yun po sa akin sa IDT. Next question from Isabel. Need po ba na marunong ka mag-Nihongo pag a-apply? No po, hindi po kailangan na marunong ka mag-Nihongo pag nag-apply. Kasi English teacher naman yung a-applyan mo and then sa school, hindi mo naman siya magagamit. So, well, magagamit mo siya dito sa daily life mo dito sa Japan, pero sa school, hindi naman siya magagamit. So, hindi po kailangan mag-Nihongo. Okay lang kahit hindi ka marunong mag-Nihongo, you can still apply. Next is, may placement po ba? Wala po. So, pag dito po kayo mag-apply sa Japan, direct hire or siguro other recruitment, wala pong placement fee. And then, sa Pinas naman, pag yung mga pag-jet ka, wala ding placement fee. Sa agency, parang ang pagkakaalam ko sa agency, wala din. So, check the agency din. So, wala po dito. So, ayan guys, sana ay matutunan kayo. And kung may mga questions pa kayo, mag-comment lang down below. So, ayan, see you next time! Bye!